Hi friends! Ako nga pala si Marco, also known as Tito Kanin. At ako'y mayroong isang malit na online tapsilugan business. So sa video na ito, ikikwento ko sa inyo kung paano ko re-register yung business ko. So from DTI, Barangay, City Hall, at saka BIR. So lahat yan nagsimula nung March 6. Yung buong process na ito, inabot ako na siguro humigit kumulang isang buwan. Tapos ako lang gumawa, walang ibang assistance, tas tamang research lang sa YouTube, tsaka sa magtanong-tanong sa mga friends sa may business. At ito yung mga nangyari. So again, nagsimula ako March 6. DTI registration yon. So sa DTI, inabot lang ako siguro ng mga 15 minutes. Kasi pumunta ako sa bnrs.dti.gov. So, yun yung website kung saan magre-register ng pangalan. So, sa pagre-register ng pangalan sa DTI, make sure na meron kayo naka-ready na siguro list ng tatlong pangalan. Kasi yung original na pangalan na gusto kong makuha is registered na pala siya as IPO. So, hindi ko na pwedeng gamitin yun. So, Intellectual Property Office or yata yung ibig sabihin ng IPO. So, hindi ko na siya makukuha. So, ginamit ko na lang is Tito Kanin Silogan. At nung chinek ko siya, available naman, kaya ni-register ko na. Sa pagbabayad ng DTI, mayroon kayong apat na option. Meron yung sa barangay, which will cost 200 pesos. City, which will cost 500 pesos. Regional, which will cost 1,000, tsaka national. Sa national, 2,000 pesos yung bayad. So, yung scope nun is kung saan i-register yung pangalan ninyo. So, kung ayaw nyo may kapangalan sa buong bansa, go for national. Ako, ni-register ko siya sa city lang, sa Makati lang. So, 500 pesos yung binayaran ko nun. Tsaka yun lang yung budget ko na hindi ko alam na may babayaran that time. Pumasok lang ako sa website. Tapos, ayun. Tapos, pag Gmail ang gamit ninyo, gaya ko, Gmail ang gamit ko, nung nag-register ako, may part na verification. Ang tagal kong inaantay, kala ko wala na. Yung pala, pumupunta siya straight sa junk mail. So, nung nakita ko yung junk mail, doon pumupunta lahat ng communications ng DTI. So, ayun, just be sure na i-check lang natin yon para lang hindi mawala yung verification code. So, pagdating doon, pagkatapos niyang ma-register, mabibigyan na kayo at mabayaran, mabibigyan kayo ng certificate na gaya nito. Tapos, ipaprint nyo na lang. Digital siya, ipaprint nyo na lang. Tapos, ang size nito ay regular na bond paper. So, ayan, paprint nyo na lang to and then, kasi gagamitin yan sa mga susunod na steps. So, very important yung DTI certificate sa mga susunod na steps. Pero, while you're at it, since ako, maliit lang yung business ko, it's a micro business, meron tulong ang program ang gobyerno na tinatawag na BMBE Certificate of Authority. Ngayon, binibigay ito sa mga micro-business para hindi na sila magbayad ng income tax sa BIR. So, malaking tulong yon kasi nga, basta hindi nag-exceed ng 3 million pesos yung puhunan. So, ako naman dito wala pa nga 10,000 yung puhunan ko. So, micro-business talaga siya. So, magagamit ninyo yan. At doon din yan, i-search nyo lang sa Google, BMBE Certificate, tapos mabibigyan kayo ng ganito, Certificate of Authority, na need ipasa sa BIR pag nag-register na sa BIR. So, yun yung dalawang makukuha ninyo sa DTI. Tapos, the next, after kong makuha yung BMBE, pinaprint ko siya kinabukasan, tapos March 8, nagpunta na ako sa barangay namin. Barangay namin dito sa Makati. So, para sa barangay certificate, ang hiningi lang naman nila sa akin ay chinek lang nila yung DTI ko. Na meron akong business, pagka-check nila, tinanong nila kung magkano yung capitalization ko kasi doon nila i-base yung babayaran. Kasi may barangay tax din naman na babayaran. Since micro business lang ako, sinabi ko sa kanila kung magkano yung puhunan ko, tapos kinompute nila for micro business, binigay na nila sa akin yung for 350 pesos. Sa 350 pesos na yun, babayaran yon after na pag marireceive na yung papel. Kasi one important part is isi-CI ng barangay
yung location. Kasi titignan nila kung kailangan, dito sa amin sa barangay namin dito sa Makati. So, kung kailangan nung plaque, yung parang plate number or sticker lang. And since yung ano namin ay home operation lang, itong business ko ay home operation lang, tapos nag-ooperate ako sa 5 square foot na kitchen, 5 square meter na kitchen, binigay na nila sa akin for 350. It took yung buong maghapon, so nag-register ako around 11. Tapos dumating sila dito para i-CI sa bahay mga 4 p.m. And then, after noon, bumunta na ako sa barangay and kinuha ko na kasi malapit lang yung barangay dito dyan lang sa kabilang kalsada. At nabigay na nila yung business permit ko, barangay business permit. So, ito yon. So, kailangan din itong barangay business permit pag ipaprocess na yung mayor's permit. Okay, now going to the mayor's permit, March 11 ko na, kasi Friday yun March 8 Friday. So magantay na ako ng Lunes para simulan yung lakad ko sa City Hall. Ngayon pumunta ako sa City Hall ng Makati. Ang City Hall ng Makati ay may 3 building. Yung old building na nakikita dun sa harap, tapos yung kung nasa Bumaynila kayo makikita nyo yung napakataas na building ng City Hall ng Makati. Yun yung building 2, new building, building 1 ng new building, tapos meron pang building 2. Yung business registration, matatagpuan yan dun sa building 2 sa ground floor. Ang first step na kailangan gawin ay pumunta doon, tapos doon sa new business registration, hingi muna ng form. So humingi ako ng form doon, tanong-tanong ako sa mga guard, tapos sabi, kuha daw ako ng form doon. Pagkakuha ko ng form, ang next na pinagawa sa akin ay pumunta doon sa old building sa engineering department, hindi engineering, yung zoning department. Sa zoning department, pinakuha nila ako ng kailangan nila ng ilang requirements. So, kailangan yung DTI registration. So, malagang na-print na yon, tapos ipa-xerox na, siguro mga 5 kopya. Pa-xerox nyo 5 kopya para lang sure. Tapos, DTI registration, contract of lease. So, yung binigay ko is yung contract of lease ko dito sa bahay kasi nangungupahan ako. Pagka sa inyo naman yung bahay, may ibang requirements doon, sorry, hindi ko maalala. Basta ang alam ko lang is pagka nangungupahan yung contract of lease. So pag nangungupahan, mahalagang magkaroon ng kontrata. Ganito. With your landlord. Tapos ipaserox nyo na rin yan, 5 kopya kasi kakailanganin yan sa buong proseso ulit. Tapos, barangay permit na meron na tayo. Tsaka yung certificate of occupancy. Yung certificate of occupancy, hiningi ko rin yan dun sa landlord namin. And fortunately, meron silang copy. Harap at likod ang kung xerox niyan. Harap at likod, tapos ipapasa to sa zoning department. Pagkapasa doon, it will take 4 days bago makuha yung zoning permit. Yung zoning permit na yon, ang process noon, 'di ba, ipapasa ngayon, kinabukasan darating yung magi-inspection. Depende sa dami ng ini-inspection nila to Tsaka kung gaano kalaki yung business. Since kami nga home-based lang, pagdating nila dito, sila yung nag-estimate na, okay sir, 5 square meters lang pala ino-operate mo. Kasi dun sa application form ng mayor's permit, huwag niyo muna sulatan yung mayor's permit kasi pag sinulatan niyo agad, baka mali yung mailagay doon. So, simulan nyo muna, hayaan nyo muna na makumpleto yung zoning. Tapos sila yung magde-determine na, sir, ganito sabi sa akin is 5 square meters lang yan. Hindi dapat na buong bahay ang de-declare, dapat yung work area lang. Which is yung kusina lang. So, nakalagay sa business permit ko is 5 square meters lang. And then, naghintay ako ng 4 na araw. After 4 days, tumawag ako sa kanila. It would be best na tumawag ng hapon, mga alauna, to check kung ready na yung zoning application permit. Pagka sinabi nila, yung sa case ko, sabi nila tawag ulit ako ng 3:30. So, inantay ko, 3:30. Pagka 3:30, tumawag ako ulit sa kanila, may landline silang ibibigay. Sabi nila, ready na, magdadala ako nung pambayad. Ang binayaran ko, sasabihin naman nila kung magkano yung babayaran over the phone. Tas ako, ang binayaran ko 600 pesos, which is yung minimum na babayaran. Kasi meron sila yata doon per square meter na presyo. Since 5 square meters lang, babayaran ko is yung minimum.
So, ito yung locational clearance. At ayan, approve naman sila. Tapos ito yung form na finilapan ko. Tapos yung clearance, nakasulat doon kung ano yung, saan yung location, specific location, yung pangalan ng business, tapos yung nature ng business. So, sa akin, online delivery services lang. Nakalagay dito yung square footage, tapos yung kung saan yung main office, tsaka yung owner ng business. Since yung sa akin ay small business lang naman, so ako na rin yung owner nun. Pagkatapos doon sa zoning office, papapuntahin kayo doon sa engineering office. Ngayon yung engineering office nandun sa new building. Ngayon yung mayor's permit na form na hiningi nung una, kailangan ipa-notarize yun. So maraming notaryo sa paligid ng City Hall. Like kahit saan ka tumingin sa paligid ng City Hall may nagno-notaryo doon. So 50 pesos lang naman yung binayaran ko sa pagpapanotarize ng form na yun. 3 copy na yun. Pag hiningi niya yung form, 3 copy na yun. Tapos ipanotarize na lang yan. Be sure na fill upan nyo na rin. Pag na-fill upan na, panotarize, tapos balik kayo doon sa City Hall Complex. So, dun sa engineering office, ang experience ko doon is medyo magulo yung walang pila. Tapos may isang bintana, tapos kung sino-sino yung nag-a-assist. Parang kayo nasa Mercury Drug. Tapos, may tumulong sa akin, denial niya yung telepono. Tinanong niya ako, sabi ko, new business registration po. Tapos may denial siya sa telepono, tawag siyang ganyan. Tapos sabi, antayin niya na lang sir, tatawagin kayo. Tapos tinawag nga ako nung babae, new business registration, tapos tinignan niya yung forms, hindi ko alam kung ano, hindi niya na ako kinausap, tapos tinatakan niya, tapos binalik niya na sa akin. So, ang next step na doon is pupunta doon sa second building, sa building 2 nung City Hall, sa business processing. Tapos, since hapon na, hinapon ako nito nagtanong-tanong na ako tungkol sa insurance. Pwede kayong magtanong sa loob ng City Hall tungkol sa insurance, tapos i-guide naman nila kayo. Ako kasi, doon ako kumuha doon sa likod, sa labas, sa likod ng City Hall, doon sa may bandang exit. Meron doon nagbebenta ng insurance, tapos binigyan nila ako ng discount. Yung 1,122, naging 1,000 na lang. So, yun ang binayaran ko para sa insurance. Kasi nga ba insurance ko? So, ganito yung magiging itsura ng insurance. Itong form sa harap, yan yung ipapaserox. Tapos yan din yung mga isasubmit. So, bumalik na lang ako kinabukasan. At medyo late na ako bumalik noon. So, ito mga March 15 na to. Bumalik ako mga 3 PM na. Kasi hinapon na ako. Marami pa akong ginawa sa umaga. Dumiretso na ako sa second building dun sa business permit office. Tapos may lalaking tumulong sa akin dun sa public assistance desk. Dun sa, basta parang papasok yun tapos may nakasulat dun, public assistance desk. Tapos may in-assist naman nila ako dun. Kung ano yung, titignan nila yung documents ko, kung kompleto na ba, kung ano yung mga dapat nakalagay dun. Tapos papatingin nila dun sa boss nila sa loob kung okay na siya. Ngayon, sinasabi nila na ang isulat ko daw sa capitalization as 250,000. Remember, micro business ako Tapos sabi nila, ilagay ko daw doon 250,000 kahit na 1% lang nun yung totoong capitalization ko. Tapos, nung pinasa ko na yung form doon sa window, sabi sa akin nung babae doon, at least 200,000 yung isulat mo. Tapos yung tax na babayaran mo doon is piso sa kada 1,000. So, nagbayad ako ng 200 pesos na tax. So, yun, sinulat ko na lang para hindi na magulo. Sinulat ko yung gusto nila na 200,000 na capitalization. Tapos, pinag-antay nila ako dun sa releasing, mga 1 oras at kalahati bago ko natawag. Tapos, nung lalabas na yung bayarin doon. Pagka-release sa inyo ng form, sasabihin magkano yung babayaran ninyo. Sa akin, ang inaas nilang bayaran ko ay 7,586 and 50 cents. So, yun yung dapat kong bayaran para makuha ko yung mayor's permit.
Um, Kinailangan kong mag-antay ng Biyernes para sa makalikom naman ako ng pambayad dun nga sa business permit, kaya rin medyo natagalan ako. So, hindi ko naman sukat kasi akalain na ganun kalaki yung babayaran, kasi yung mga ibang kaibigan ko sa probinsya na may business, halos 2,000 lang daw binayaran. So, nagulat ako sa Makati, pagka micro business ka, gaya ko, 7,000 pa lang bayaran, 7,500, 7,600 halos. So, ayun, nagantay ako ng Biyernes, March 22. Punta ako sa window 1, doon ulit sa business processing office. At binayaran ko yung dapat kong bayaran, yung dues ko, dinala ko na yun. Tapos, um, after magbayad, medyo dito na magiging magulo kasi wala nang direksyon. Kailangan kumuha ng temporary sanitary permit. Kasi temporary siya kasi may mga papagawa pa sila in the next 90 days. So, kailangan ng pest control, ng water testing, ng ice testing, tas employee health certifications. And declaration ko dun sa application form, meron akong isang empleyado kasi hindi daw pwedeng zero. So, since ako rin lang yung tatrabaho doon, nilagay ko na yung sarili ko. So, 1. So, yun yung mga asikasuhin ko sa mga darating na araw. Tapos, lalabas kayo doon sa exit, iikot kayo doon sa likod ng building, nandun naman yung Bureau of Fire Protection, BFP. Tapos, walang gagawin doon, tatatakan lang nila. Pagkatatak nila, balik na kayo ulit sa loob. Tapos, ipapasa nyo na yon kasama yung mga requirements na kailangan. So, pagkapasa ng requirements ay nakasulat. So, ano nga ba yung mga requirements na kailangan? Nakasulat naman yun dito. So, ano ba yung mga requirements na kailangan? So, para sa new business, kailangan ng locational clearance, yung sa zoning. Kailangan na notarized na yung application form. Yung DTI registration, photocopy nun. Tapos, contract of lease, na yung lease natin sa bahay. So, kailangan na naman yun, photocopy ulit nun. Barangay clearance, photocopy nun. Tapos, yung insurance, tapos fire safety, yung fire safety, yun nga yung sa BFP, yung dun sa likod. After nun, magpapasa ninyo yan, hindi naman ganun katagal pag kumpleto na. So, mag-aantay na lang kayo. Bigay yung documents, less than 30 minutes. Pagka okay na siya, makukuha ninyo, ito yun. Yan yung city permit, business permit ng City of Makati. So, ito kailangan, nandito yung breakdown ng fees, kung magkano yung binayaran. At ito, naka-display to sa lahat ng businesses. Tapos, make sure na may photocopy na nito after. Tapos, nandito sa likod yung mga pangangailangan dun sa sanitary permit, na isa pa sa mga asikasuhin ko sa mga darating na araw. Okay. So, yon, natapos na yung mayor's permit. Medyo doon ako natagalan. Tapos, next step ko naman is BIR. Okay, ito hindi ko alam nung nagsimula akong i-process. So, maganda rin ako kwento ko. So, kung may nanonood dito, tapos, tip lang. So, kung yung days, naalala nyo yung zoning permit, di ba, 4 days yun. Kung meron kayong oras, dumiretso na kayo sa BIR. Kasi pwede nyong pagsabayin ang BIR at saka mayor's office. Hindi, yung mga requirements, yung sa BIR, hindi kailangan ipakita yung mayor's permit. Iba ang requirements nila sa BIR. So, pag pupunta kayo sa BIR ng Makati, nasa Export Bank yon, dun sa may Chino Roses, kanto ng Buendia. Tapos, nandun na lahat ng RDO. So, ako sa RDO, tinignan ko lang yung list sa internet kung anong RDO ako. RDO 49 ako, 31st floor. Tapos pagdating doon, sabihin niya lang sa guard, new business, tapos bibigyan niya kayo ng number, tapos proceed na kayo. Mabilis ang BIR, mabilis tsaka efficient sila, tsaka very helpful. So, floor fill upan ko yung form 1901. Ayun yung pina-fill upan sa akin na form, 2 copy noon, 1901. Ni-require nila ako mag-submit ng DTI registration form. Again, contract of lease, photocopy ng ID, tapos may pirma yun sa gilid, specimen signatures. So, ako pinasa ko photocopy ng passport ko. Tapos, layout ng resibo. Ngayon, ito mahalaga to. Layout ng resibo. So, dun sa
labas ng office, meron sila dong listahan ng mga authorized na printers ng resibo. Pwede kayong mag-canvas doon. Personally sa experience ko, since may kapatid ako na graphic artist pero nasa Legazpi siya, tinanong ko sa kanya kung meron ba silang printing ng ganon. Sabi niya meron. So yung isang client niya, nagpiprint sila ng receipts, tapos tinanong ko magkano. Ang prenesyo sa akin is for 10 booklets. 10 booklets, 50 pages yata isa, nasa 1,900. Somewhere there, 1,900. Nag-canvas ako dito sa Manila, yung listahan nila dun sa BIR. Nung nag-canvas ako, tiningin ako, halos pumapalo ng 4,000, 5,000, so nandun yung range. So sabi ko, kahit na ipa-LBC ko pa yun, hindi ako talo. Hindi ako talo sa printing ng resibo. So sa Bicol ko na lang papagawa. Ngayon, ang kailangan ko sa kanila is, nandun naman sa 1901, meron ka fill upan doon ng mga kailangan. Ito pala, 1901. Dun sa likod na part, tatanungin dito, kailangan yung printer's name, yung tin ng printer, contact number, tas description. Sa description, dito ilalagay kung ano yung ipiprint. Tapos, ito yung isa sa mga part na pinaliwanag sa akin sa BIR. Kasi nung una, ang pinagawa ko, official receipt. Ito, official receipt. Ito yung layout. Ito yung layout na una. Nung pinagawa ko to, ang official receipt pala, ini-issue pag service ang business. Kasi since ako, products ako, sales tsaka products, ang primary ko, tawag dito pala primary, ang primary ko is sales invoice. So, pagbalik ko dun sa dala ko na to, syempre dala ko na to sa BIR, sabi, sir, kailangan pala sales invoice, hindi official receipt. So, pinabalik nila ako with sales invoice. Kailangan kong ipa-edit yun dun sa gumagawa, which is yung kapatid ko nga, na graphic artist. Ilalagay ko yung link sa niya dito sa baba para kung nakakailangan kayo ng resibo tsaka ng graphic artist, ayan, yung kuya ko magaling yan. Tapos, yung printer din, lalagay ko na rin sa baba. So, pinalitan ko, ginawang sales invoice, pinalitan yung layout, tapos yun yung pinasa ko sa kanila. Nung na-fill upan na yun, pre-process na nila, tas pinagbayad na ako. Ngayon, mahalaga na yung contract of lease ninyo, may date doon kung kailan kayo pumasok sa kontrata or nagsimula doon ng lease ninyo doon sa building. Kasi may tax na babayaran yun. Doon ako nagulat. Kasi ang alam ko, pagka BMBE ka, na pinasa ko yan, DTI yung BMBE. Nung pinasa ko yun, ang alam ko, wala akong babayaran. Kasi nga, isa yun sa perks ng BMBE, which is okay. Tapos, siguro yung 30 pesos na documentary stamp. Pero yung pala, yung contract of lease ko, tinanong ako, sino po ba magbabayad, yung landlord nyo o kayo? Pag ginasa ko pa sa landlord, naisip ko noon, baka matagalan or baka hindi sila pumayag. So sabi ko, ako na lang po, i-cover ko na lang. Plus yung documentary stamp na 30 pesos. So ang total ng binayaran ko sa BIR that day was 1,516 and 87 for monthly documentary stamp. Kasi medyo matagal lang kami nakatira dito, may tax pa lang babayaran yun. So, kinover ko na, inisip ko na lang na puhunan yun, so, hindi na masakit. Tapos, sinabihan nila ako, ito kasi March 27 na to eh. So, sinabihan nila ako, sir, process na lang natin ng April 1, para second quarter ka na magsisimula. Sabi ko, o nga naman. So, pinapabalik nila ako ng April 1, kasama nung sales invoice template, tsaka pinabili nila ako ng 4 na accounting books, ano ba tawag dito? Non-VAT book of accounts. So, pinakuha nila ako ng ledger, tapos, cash receipts na book, tapos, journal, tsaka cash disbursement. Ngayon dito ako nalito sa cash disbursement tsaka cash receipt. Kasi nung naghahanap ako sa National Bookstore, nakita ko lang ledger, journal, tsaka cash. Yung pala, pareho lang yung cash. Sulatan nyo na lang ng disbursement o kaya cash receipt. Na ganyan. Tapos nakadepende yan sa laki ng business nyo at sa lakas ng pumapasok. Tapos sa akin, 2 column lang. Ayan. So, yun yung kwento ng yan.
Pagbalik ko nung April 1, pinatatakan sa akin to, merong ano dun sa sulok, parang stamp. Tapos inistampan ko siya, tapos pinilapan ko nung mga details ko, non-VAT, kasi nga less than 3 million ang puhunan. Tapos, ipapasa sa kanila. Pag pinasa sa kanila to, pipirmahan nila, tatatakan nila, tapos pipirmahan nila. Tapos dito, isusulat lahat ng records tungkol sa buwis. Tapos, bumalik ako doon, binayaran ko na lahat ng babayaran ko, which is yung 1,547. Dala ko yung book of accounts ko. Ang masama niyan, nag-down ang system ng BIR noong araw na yon. So, kailangan ko bumalik kinabukasan. Pero, okay naman na siya the next day. Tapos, the next day, ang ibibigay sa inyo, pag okay na, is yung authority to print. Gaya nito, ito yung tsura nun. Authority to print, tapos pirmado nila yan. Ito yung bibigay doon sa printer, na nasa akin pa rin, so, hindi ko pa print. Tapos, ito yung mahalaga. 2303, Certificate of Registration. So, 2 pages to sa akin. Nakasulat dyan lahat ng descriptions, ng mga tax types, mga bayarin. Tapos, kung ano yung description ng kainan, online food service, ganyan. Kung ano yung primary, gano'n. So, ayun. Tas yung ganito. Ito, mahalaga to. Kailangan naka-display to lagi sa business ninyo na mag-i-issue kayo ng resibo. At mahalaga rin naman mag-issue ng resibo para hindi tayo mapahamak. So, ayun yung buong process. Ang asikasuhin ko na lang ngayon is pagpapasa nung authority to print sa printer kasi okay na kami doon. Tapos, which is manggagaling nga sa Bicol. Tapos, bayaran na lang sa kanila. So, which is yung 1,900 plus shipping, mas mura. So, yun ang experience ko sa pag-register ng business ko. Ngayon, saan ko ba gagamitin to? Mahalaga na i-register natin ang business natin kahit na micro-business tayo. Alam ko medyo magastos lalo na pag nasa malaking syudad gaya ng Makati. Pero malaking tulong din yan. Lalo sa food business. Kasi ngayon, ang inaasikaso ko ay makapasok naman sa mga online delivery apps. Which is kailangan lahat ng mga documents na nilakad natin. So, yung mayor's permit, yung 2303 sa BIR, lahat yan, requirements yan sa online delivery.